Matagal ng issue sa Pilipinas ang pagmimina. Matagal na itong tinututulan dahil sa masamang epekto nito sa ating kalikasan. Ilang beses na ring tumambad sa atin ang peligro nito sa mga minero, mga aksidente sa loob ng minahan at mga batang nakikipagsapalaran. Ito ang dahilan kung bakit noong 1991 ipinasa ang Republic Act 7076 na nagtatatag ng mga tinatawag na minahang bayan. Sa ilalim ng programang ito, bibigyan ng gobyerno ang mga maliliit na minero ng permit at karapatang magmina. Pero kailangan nilang sumunod sa mga patakaran. Dahil sa batas na ito, ipinasara ng DNR South Cotabato ang mga iligal na minahan sa Quematu, pati ang malalaking minahan ng mga dayuhan. We have to close down everything. Kasi kahit yung mga tunnel nila, walang standard, walang PPE, merong mga bata na pumapasok talaga sa tunnel, child labor. Malakas pa doon, drugs. Kasi nga, kailangan nilang magtrabaho hanggang gabi. Hanggang umaga. Dahil sa programang Minahang Bayan, ngayon may kooperatiba na ang mga minero ng Barangay Quematu. Naibalik sa mga katutubo ang karapatan sa pagmimina. Number one, yung safety. Kasi pag illegal miner ka, walang timbering, yung tunnel mo, walang mga standards. Kailangan merong medical kit doon sa area mismo. They should have a pollution control officer at saka safety officer. And then, dadaan talaga sila ng training before sila mag-ooperate sa mining. Bukod dito, mas malinaw na rin daw ang hatian sa kita. So, the problem with that gold rush dati, ang yumayaman lang is sino yung may power doon sa area. Sino yung financier, may pera. Madalas naaabuso yung mga small-scale miners natin. Ayon kay Kuya Renato, kumpara noon, mas malaki na raw ang kinikita niya ngayon. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-ipon. Sa 30 years niyo po na pagmimina, may naipundar na po kayo? Opo, ma'am. Anong napundar ninyo? Ang nabili ko ng dalawang hektarya na lupa. Wow! 2 hektarya na lupa? Saan po? Doon sa Sarangani po. Anong tanim doon? Niyog. Naku naman, nakakatuwa. 200 plus yung puno ng niyog. Akalain nyo dati nakikisaka lang kayo, ngayon may sarili na kayong lupa. Pero ayon sa DNR, hindi habang buhay ang pagmimina. Darating ang panahon, mauubos din ang ginto. Kaya importanteng turuan ng mga minero ng pagpupundar ng sarili nilang negosyo. That's why part din ng management namin dyan is yung closure ng mines. Pagdating ng panahon na wala nang nakukuha. So, kailangan ipasara. Naka-prepare na yung mga closure plans namin. Alam din ito ni Tatay Renato. Kaya ganun na lang ang pagsisikap niyang maipagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Sabi ko sa kanila, ayoko na maranasan nyo ang maranasan ko. Napakahirap ko, hindi nyo makaya. Kaya magtiis lang kayo, ko. Hanggang kailan po kayo magmimina? Pagkatapos na nila, saka na lang. Makalipas ang maraming oras sa ilalim ng lupa, nagdesisyon ng lumabas ng butas si Kuya Renato. Halika na po yun, mag-akyat na tayo. Sino ba mauna? Pero kung anong hirap pababa, ganun din ang hirap sa paglabas sa butas. Sige. Doble hirap kay Kuya Renato kasi may bitbit pa siyang sako.
Salamat, nakatayo na po kami! Hapon na nang makakita kami ng liwanag. Wala, malapit na. Nakikita ko na yung liwanag. Tatlong dekada ng minero si Kuya Renato. Naghahanap ng ginto sa ilalim 8 oras sa dilim. Sana nga ang mga pulbos ng ginto sa kanyang palad ang tutupad sa pangarap ng kanyang mga anak. Nag-promise ako na kailangan ko makapagtapos, kailangan kong mag-persige, ganun po. Kasi alam ko yung hirap nila dito sa trabaho nila at saka nag-promise din ako na kailangan kong tapusin yung pag-aaral ko para sa susunod na araw o pag successful na ako naman po yung magtatrabaho para sa kanila. Para hindi na po sila mahihirapan. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.